You know what's exciting in both the rapture and the second coming? It involves us, believers. At the rapture, Jesus will get His believers. Kukunin niya lahat ng kanyang mananampalataya to be with Him. Then right after that, dito po sa lupa, papasok na ang tribulation ng 7 taon. Okay? Pero right after that 7 taon, para tugisin ang Antikristo, the Lord Jesus Christ will come. 7 years after the rapture. And, good news, tayo na naman po ang nasa likuran. Nakasakay po sa mga hukbo ng mga kabayo. Kasama po ng Panginoon, nangunguna ang Panginoong Hesukristo. Wow, what an amazing feeling knowing that in both the rapture and the second coming, we are included. Because ayaw ni Jesus na mawalay tayo sa Kanya. That's overflowing sa puso. Knowing that the Lord always wants us to be with Him. Yan ang puso ni Kristo eh. Yung lahat ng tao, sana, if possible, lahat ng inaabot natin ng message ng gospel, kumilala sa Kanya. Pero sadly, the Bible records also mas malawak ang daan patungo sa kapahamakan. When it says that, it means mas malawak ang daan yung mga magre-reject sa finished work ng Lord. Okay? Mas gusto nila yung kanilang works, relihiyon, pagsisimba, yung kanilang gawain, yung kanilang mga programs. Mas gusto nila yan rather than itaas ang ginawa ng Lord sa cross. Wherein, the only passes para ma-rapture ang isang tao is tanggapin si Jesus bilang personal na Panginoon at tagapagligtas, paniwalaan at panampalatayanan ang ginawa niya sa krus. Yun lamang po, wala na pong iba. Okay? So, nang manampalataya tayo sa Panginoon, ano po ba ang supernatural na nangyari? Well, maybe on the outer, you will not be able to see it. Kung ang ilong mo ay pango at sapad, tumanggap ka sa Panginoon, sapad pa rin yan. Hindi magbabago yan. Maliban na lang kung no sleep mo. Joke. Kung ang kulay mo naman ay medyo maputi, tumanggap ka sa Panginoon, maputi ka pa rin. Kung kulay mo kayo manggi ka pa rin. Wala nagbago on the outer. No? But in the spiritual realm, meron malaki. Sapagkat lahat ng kasalanan mo, past, present, future, pinatawad na. We are not perfect. We are just forgiven. Always think about that. Those people who wants to boast on their doing to please God, remember this always. We are not perfect. We are just forgiven. Ito po ang buong katotohanan ng gospel. Wala tayong ginawa. At pag naligtas ka, wala ka pa rin gagawin. Ultimo ang iyong sanctification ay regalo at biyaya ni Jesus sa atin. Of course, pag naligtas po tayo, makakagawa po tayo ng mabuti. Makakagawa tayo sa kapwa natin ng mabuti. Pero sabi nga ni Pablo, not I, but the grace of God living in me. Very, very clear sa Biblia. Ultimo ang paggawa mo ng mabuti. That's not coming from you. Okay? Do not boast about anything that you can do. Okay? Ang Lord, siya na po ang buhay ng bawat mananampalataya. While waiting for Him, I suggest share the good news, the gospel of grace sa ibang mga tao. Let's be focused. Do not get distracted by anything, if possible. Sapagkat sa mundo ito, especially right now, ang dami na po nagbago sa mundo. Isa pong bagay ang talagang nakita ko, milya-milya ang pagbabago. Maski mag-compare na ako from 7 years ago, that's 2018, to now, ang laki po na nagbago. Maski po sa klima, kasalukuyan po ngayon, umulan kanina,
Nang umulan, lalo pong uminit ang panahon, tapos nangangamoy pang gamo-gamo. Pagkabaho-baho ng mga gamo-gamo. Ang babaho. And then sabi ko, talagang iba na nga ang panahon. Iba na nga po ang panahon, pero hindi tayo matitinag sapagkat magbago man ang panahon, Jesus remains the same yesterday, today, and always, forever. Si Jesus hindi nagbabago. And may good news ako sa atin. Yang hindi nagbabagong Diyos na yan na si Jesus ay nananatili sa ating mga puso, mananahan sa ating mga puso, magpakailanman. Hindi tayo iiwan ni pababayaan man. Ilang beses na pong pinatunayan ng Lord yan. Kaya I suggest if you have some problems, present problems isipin ninyo yung mga sinolve na problema ng Panginoon sa buhay ninyo noong mga nakaraang panahon. He never leave you. He never did. Hindi niya tayo iniwan. Ako, yan pong ginagawa ko. Sometimes, things don't go along sa gusto natin. Yes, sometimes, or should I say, most of the time, meron tayong mga bagay-bagay na parang, hey Lord, I want this, I want that, no? Of course, the Lord wants, and He's delighted to give you everything. Pero yung pamamaraan ng pagtanggap po natin na yan ay, kung hindi mo natanggap ngayon, pagkatiwalaan mo pa rin ang Panginoon. He knows what He's doing. Alam niya ang kanyang ginagawa. Okay? Kung may problema ka naman ngayon, may nagawa kang mali, pumalpak ka, tanggapin mo lang yan. Because nakalagay sa Romans 8:28, all things work together for good for those who love the Lord. Meron doon sa baba, for those who love the Lord. Hindi ito para sa lahat ng tao. Para ito sa mga Kristiyano. Sino ba yung for those who love the Lord? Abay, mga Kristiyano yan. Yung mga tumanggap kay Jesus as Lord and Savior. Hindi yan para sa lahat ng tao. That's exclusive for Christians. Okay? If you're a Christian and you feel na parang wala ka ng pag-asa sa kung ano mang kinasasadlakan mong problema, buksan mo ang iyong Biblia. Alam niyo po ba, isa sa pinakapaborito ko sa Bible, yung Romans chapter 8. Buong chapter. Buong chapter. Hindi ako nagsasawa po riyan. I love that. I love that. Sometimes I was being so down. I don't remember the year. But I open it. I open it. Nung panahon nga ng COVID-19, no? Paulit-ulit ko po yan. Romans chapter 8. Tapos sa Old Testament naman, Psalm 91. Inuulit-ulit ko, hindi ko ginagawang parang ginagawa kong tradisyon na parang inuulit kong binabasa. Hindi. Inuulit-ulit ko, kinukuha ko yung sustansya nito, yung mga revelation. Basahin, maganda po siyang basahin. Sa Old Testament yun, Psalm 91, no? Punong-puno ng pangako. Tapos, Romans 8:28, the whole chapter. Makikita po ninyo doon kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Kasi Romans chapter 8 verse 1 pa lang sabi, wala nang paghatol ng mga na kay Kristo Jesus. It starts with no more condemnation. Diba? At nag-end yan doon sa walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Always keep that in mind, my friends, sapagkat I believe the Lord Himself will sustain you with His grace. Kung ikaw ay parang nadadarang na ng problema, okay? Problem is real. Sabi nga ng aklat ng Pedro, huwag mong pagtakahan kung may mga nararanasan ka mga bagay at iniisip mo na ikaw lamang nakararanas yan. Nope, sapagkat yan ay nararanasan din ng iyong mga kapatid sa iba't ibang bahagi ng mundo. It's very clear. Problem here on earth, nandyan yan. Pero do not focus on your problem. Focus how big your God is. That's Jesus. Talk to your problem and tell your problem how big the Lord Jesus is. Okay? Ang problema niya na isosolve ng Lord. Jesus is good. Jesus is faithful. Siya po ay mapagmahal, especially, sabi ko nga po, the best thing for you to realize everything is to go back
to your some situations back then. And from there, marirealize mo, ang daming beses na pala akong iniligtas ni Jesus sa mga bagay-bagay, no? Mga pinagdaanan ko. Sometimes, minsan, alam niyo ako personally, may mga iniisip akong problema. Naku, magkakaproblema ako. Pero alam niyo, hindi ipinahintulot ng Panginoong Hesukristo. Inunahan ako ng takot. Advance akong mag-isip eh. Negative nga lang. Okay, ganun po tayo eh. Let's face it. Let's admit it. Pero ang Panginoong Jesus nandyan. Nakalimutan mo na naman si Lord. Siya ang may hawak ng lahat. Jesus is God. The God of the universe, the God of the Milky Way, the God of the galaxy. Ano pa? The God of the universe. Milky Way na nga eh. Mga kasing laki yan. Milky Way. Kung may lalaki pa sa Milky Way, nasa kamay lang ni Jesus yan. Kasi minsan may mga bagay na, alam niyo yun, parang na-overwhelm ka ng takot. You are being overwhelmed by something. Pag may nangyari, parang makakalimutan mo agad na parang wala ka, parang makakalimutan mo na nandiyan ang Panginoon sa'yo. Parang mafo-focus yung attention mo doon sa problema. At iisipin mo na, imamagnify mo na to, no? At lagi mong iisipin na, naku, wala nang pag-asa. But no, mali ka dyan. Nangyari po yan sa akin, no? Natakot ako, kinabahan ako, baka ganito, baka ganyan. Hindi ipinahintulod ang bait ni Jesus. Naiyak ako. Hindi ipinahintulod ng Diyos na si Jesus na mangyari yung kinatatakutan ko. No way. Never, never, never. Not even in a single bit. Jesus is so good. The Lord is so good. And He is for me. If God is for us, who can be against us? Sabi ng Romans chapter 8 verse 31. Gusto ko yung 32. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He, along with His Son, give us all things? And it's so very powerful. Just let us, tawag dito, let's just immerse ourselves into the promises of Jesus. Especially in the book of Romans chapter 8. Oh, my Lord, ang ganda. Okay? So, yun lang po at lahat may pinagdadaanan tao. Kung ikaw ay nakakaranas ngayon ng parang nangyari sa akin ng mga nakarana, natakot, kinabahan, hindi lang po kinabahan, ng hilakbot po ako. Ng hilakbot. Okay, nang hilakbot. Ganun din kapatid ko, nagkaroon din ng problema ng hilakbot, kinabahan, di nakatulog. But ngayon, napahiya kami. Dahil, Lord, advance kami mag-isip. Negative nga lang po. Kinabahan kami, natakot kami, Lord. But the Lord is very understanding. I believe, sabi niya sa akin sa puso ko, my son, I love you. Despite of that. Ang importante, now you know that I am truly in control. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alam niyo, minsan gumigising ako ng gabi, nagigising ako ng gabi. Wala lang, gusto ko na magbasa ng Bible. Nauuhaw ako. Mabuti nandiyan na lang yung mga cellphone, may app na tayo, then I will open it. Anything. Mapa old man yan o mapa new. Wow. Na-amaze ako when I open it. Doon mismo sa situation ko, whatever is that situation I'm having, or I had the past times, no, yun yung mga tugon ng Lord sa akin. That's why it's so amazing. Okay? If you dig more about His love to the Word of God, okay, and immerse yourself from it. Oh, perfect. What a perfect life. Yes, I believe if you involve Jesus in everything, you will have an almost perfect life on earth. Kasi tignan mo yung mga kinatatakutan mo. Ulit-ulitin ko to. Yung mga kinatakutan ko, hindi lang po ako natakot. Nang hilakbot po ako. Alam mo yung parang binuhusan ka sa sobrang takot mo. Ilang beses po yan. Ako ang sumalubong when my mom was diagnosed with cancer.
Ako ang nandoon, ako ang bumulaga para akong binuhusan ng malamig na tubig na hindi ko maintindihan. Okay? Yun po, ang daming beses ko pong naranasan yan. Pero ang kagandahan naman po niyan, ang salita ng Diyos, lagi ko pong dala. Sa cellphone natin nandyan na, binasa ko. Sandali lang, Lord, babasa ako ng word mo. Alam nyo, kumalma ako. I begin to get to, then, yes, kinausap namin yung doctor and all that. And, yeah. Now, my mom is in heaven with Jesus already. And I know, one day, pag tumunog ng trompeta, makikita po namin siya ulit. God bless po.